Hindi tayo, inatasan natin ang ating liderato na napakahalaga ng buhay, hindi lang ng ating rescue, pero pati na ng ating sandatahang lakas, ating kapulisan. Pipilitin natin na maayos yung mga plano na maliwanag, yung kayang may high chance of success, kung hindi parang absolute chance of success, and no lives will be gambled unnecessarily. Okay? So, on behalf of our people, gusto kong pasalamatan kay lahat. No? Nandito kayo, tinutupad nyo yung mga tungkulin. Medyo talagang very significant na advantages natin dito. Hirap na mga kalaban. Pero pipilitin pa rin natin, no? Na bawat dugo nga, pati na nung naliligaw, mahalaga. Pilitin natin, huwag tayong dumanak na mas maraming pandugo. Okay? So, mag-iingat kayo at nandito kami kasama nyo. Ganda nga po sa lahat. Mga kapuso, nariyan din sa Zamboanga City kung saan nagbigay ng talumpati si Pangulong Noynoy Aquino. Ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan, kamusta yung naging takbo ng talumpati ng Pangulo? Ivan? Alright, mukhang hindi pa natin makontak no, si Ivan Mayrina. Pero ang inyo po nakita ay ang dulong bahagi po ng pagsalita ni Pangulong Noynoy Aquino sa Zamboanga City kung saan personal niyang binisita no, ang ilan sa mga evacuees na naroon sa iba't ibang evacuation centers. At nakita rin natin na kasama niya si DILG Secretary Mar Rojas. At eto, para alamin natin no, kung anong latest dyan, makakausap natin si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Pia. Ito, magsisimula na ang conference kay Pangulong Noynoy Aquino dito sa Western Mindanao Command Headquarters sa Zamboanga City. Narito, Pia, ipapatch ko ang aking telepono sa speaker at para mapakinggan natin ang kanyang press conference. Okay, first question po, Mr. President. Nasa 5 araw na po tayo ng crisis dito sa Zamboanga City. Maraming mga bahay na rin po ang nasunog dyan sa may Santa Catalina. At isa po ako sa naging biktima doon. So wala po akong nakuha na kahit isang damit ko dahil nga sa pagganap lang sa aking tungkulin bilang isang media ng Zamboanga City po. Ang akin pong katanungan is talaga po bang meron po bang negosasyon ang gobyerno para dito sa grupo ng MNLF at meron lang po sino po talaga yung nag-negotiate at kung ang negosasyon po ay hindi naging successful. So, magkakaroon po ba ng military operations? At kung if really Miss Mari fails to attend the tripartite conference sa Jakarta, ano po yung magiging senaryo po nito? Hello. Head ng Crisis Committee, Local Crisis Committee, siyempre yung ating buti Mayor Climaco, assisted by Secretary Rojas, then also assisted by professional negotiators. Yung question kay Ms. Wari hindi sa atin. Pagkaintindi ko mukhang na-postpone na yata yung meeting dapat sa Jakarta next week because of his inability to attend. Hindi nagtumigil ang gobyerno makipag-usap sa kanya at sa MNLF at palagay ko na ikalat na sa inyo kahapon yung terms ng 96 na peace agreement na na-fulfill na ng gobyerno. Ang mga naalala ko offhand, for instance yung mga integris, no? Para substantial number of those, para something like 7,300, 6,000 plus ang naging integris nga. Sagutin ko na rin yung tanong na hindi mo tinanong. Kawawa ka nga naman at nadamay ka dito. Siyempre tutulong ang gobyerno sa abot na makakaya para may balik ka rin buhay mo at iba pang napinsala sa sitwasyon ito. Okay. If negotiations fail, will military operations commence? Yung ginagawa natin ngayon, may military operations na from day one. Yung papasok pa lang sila, may naval patrols na nagkaroon ng sagupan, alam niya, sa dagat. Kinontain natin dito sa mga barangay na tinutukoy, 4 na barangay. Hindi sila pinayagan na makakalat pa ng lagim sa ibang lugar. So matagal na yung military operations. Ano bang prime objective? Siguraduhin na walang unnecessary loss of blood. No, yung preservation of life is the paramount mission. Okay.
So, hindi ko naman pwede sabihin sa inyo lahat ng detalye ng kung anong gagawin ng ating security forces dahil parang binigyan ko na script yung kalaban. At gagawa naman yung kalaban ng sarili nilang script na para masira yung ating mga plano. Suffice to say, no, siguro naman hindi papayag na nandito kung hindi contained talaga itong sitwasyon na to. So, ulitin ko lang, yung ating forces, sinabi ko dati, sufficient na nag-umpisa to, ngayon talagang overwhelming. No? Not only in terms of numbers, pero pati na rin sa equipment. So, humingi ako ng paumanin sa mga kababayan at sa Zamboanga City. No? Hindi natin pwede daanin to sa, di ba, nainip na, nawalan ng pasensya, init ng ulo. Kailangan ng hinahon para nga ma-achieve natin yung maniguradong hindi dumami ang mawalan ng buhay o masugatan dito sa kasalukuyang kaganapan dito. May nakalimutan ba ako sa mga tanong mo? Okay, sorry. Sorry, baka medyo marami kagad. Thank you. Richard Bacaldan, RMN Radio. Buenos dias, Mr. President. Tanong ko lang yung tanong ng mga tao on the street. Bakit po tayong humantong sa ganitong sitwasyon? Well, sinabi ko naman sa inyo nung umpisan, meron talaga mga grupo, ayaw ng yung parang pausad na ating comprehensive framework agreement with the MILF amongst other groups. No? Hindi na pag tinignan mo nga yung scorecard, ano ba ang pinag-usapan noong 1996? No? Ano ba ang nagawa na ng gobyerno? Hindi lang ng ating administrasyon, pero mga nauna. At hindi ko masasabi sa inyong substantial yung compliance natin doon sa agreement. Parang pwede ko pa sabihin sa inyo, yung parte na hindi nag-comply, may hinihintay tayo mula sa panig. For instance, meron yung mga amendments sa batas na amendment to the Organic Act of the Autonomous Region. No? Ang nagpahinto nun pagka-NDD ko, si Miswari mismo. Kailangan ng pag-amenda ng batas, may hinihintay na input sa kanya, ayaw niya ituloy. Masasabing tama yung pinarating sa akin, medyo matagal na kusang gagawin OIC na wala tayong kaguluhan. Para na makontento kayo, kailangan ikaw ang maging hepe kung magiging autonomous region. At parang meron pang may linya pang sinasabi na isa dati OIC. Ibig sabihin wala eleksyon. Demokrasya tayo, kailangan mo ng mandata ng iyong sasakupan. Ay mandato ng iyong sasakupan or pangungunahan. Hindi pwedeng ibigay lang sa iyo. Bawal sa Liga Batasyon, bawal sa mga batas natin. Bakit tayong muntong dito? Yung kahapon sa Basilan, sinang tumulong ASG at BIFF. Lahat itong grupo ito, tila ASG talaga matagal na naman. Parang walang tayong kapatid. Pero iba talagang, at saka yung bombing na, at saka yung maraming mga grupo, hindi mo siguro dapat masabi marami, na desperado na talagang patungo na tayo sa katahimikan, gumagawa ng kaguluhan, mag-away-away tayo ulit para lumayo tayo ulit sa kaguluhan na pinapakinabangan nila. Thank you. Wala, Ganelis, Pilipinta. Buenas, Mr. President. Buenas tardes. Yeah, I have three questions, if I may. Ms. Wari continued to disown the action by his commander, like Javier Malik. Pwede bang mag-comment muna ako doon? Yes, sir. Dinisown niya, may narinig ba tayo nagsabing nakiusap sa kay Malik na tumigil na? So far, none. Ako rin, wala ko narinig. Baka dapat pag-isipan natin yun. So, any decisive action on the ground, or are we going to implement an ultimatum to this? Second is, ano hong maging epekto nitong crisis on the ongoing peace talks with the MILF? And third, will there be cases filed against Miswari? Sagutin ko naman na yung last part of the question. No? Iniimbestigahan lahat ng mga actuations ni Miswari and others. Medyo matagal-tagal na. I think from the start of the crisis, sinatasan natin si Secretary of Justice Laila de Lima na tingnan kung ano actual na may preba tayo na pinagagawa nila. Kahapon ni-report rin niya sa akin yung mga kaso dati ni Chairman Miswari o ni Miswari ay naibasura dahil raw sa insufficiency of evidence. So obviously ayaw natin ulitin yung sitwasyon na magkakaso ka kulang yung ebidensya na di-dismiss lang. Okay. Magkakaroon ba ng decisive action? I think all of the actions here have been very decisive from the start. No? Yung kung ang plano na talaga in mass, yung 200 or so, pupunta sa City Hall, magtatayo ng bandera na that never happened. Hindi sila nakapenetrate ng
di ba, the heart of Zamboanga City kung tutuusin. Nagwatak-watak ang puwersa nila. Ready ang ating security sector, no? Both the armed forces and the PNP to have dealt with them. Ngayon, siguro pinipilit ko rin na tingnan natin lahat ng Pilipino. Baka may naliligaw. Hindi pa ako desperado na sabihin hindi na sila pwedeng maibalik sa tamang daan o sa tuwid daan. No? Pero may limitasyon din yan. Pag yung dumagdag yung panganib sa mga inosente, no? May mga linya hindi dapat tawirin. Pag tinawid nila yun, maobliga tayong pakita ang lakas ng Estado. Or gamitin, hindi lang pakita, gamitin yung lakas ng Estado. Ay, sorry. Buti na paalala mo sa akin. Ano rin yung effect, no, ongoing? Nag-condemn rin ang MILF, if I'm not mistaken, no? Nag-condemn rin yung ibang mga factions ng MNLF. Yung nagkaroon ng reiteration na tuloy, no, yung ating negotiations do sa annexes which are being held in Kuala Lumpur even as we speak. Umalis sila last, yung ating negotiating panel yata, kung ako nagkakamali about Friday, last week. So ongoing yung kanilang mga dialogo on the power sharing and the normalization annexes. So this has no effect in the sense na yung nahinto. If there is an effect, baka lalo mapapabilis yung proseso na makakonclude yung annexes. Para nga magkaroon na tayo ng mas maliwanag na direksyon tungo dun sa lahat ng mekanismo para magkaroon tayo ng ganap na kapayapaan dito sa Mindanao. Thank you. Benji Liwanag, DCWB. Sir, good afternoon. May takot po yung ilan sa mga kababayan natin na karating lugar like sa Basilan, sumiklab na po yung kaguluhan. Maring sakyan daw ito ng mga ibang grupo, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Abu Sayyaf, ito pong kaganapan na ito. Ano po yung, kumbaga, paano po natin makukontain at hindi na kumalat pa at meron pa pong lanaw, meron pa sinasabi, marami raw pong MNLF sa iba-ibang lugar. Siguro pinaka-preba na yan, sinubukan nila kahapon sa Lamitan. Nakahanda yung pwersa natin. Naitaboy sila. Sumusubok yata ulit ngayon. Lalo nakahanda naman yung pwersa natin inatake nila kahapon. From the start, naintusan natin ang ating kasunduluhan through the Chief of Staff at ang ating kapulisan plus the respective secretaries na tinitingnan natin baka magkaroon ng sympathetic attacks, baka magkaroon ng diversionary attacks, opportunistic attacks. Dapat paghandaan to. So may reiteration na yung intel units natin na should fine-tune their information to be able to pinpoint where yung the possibilities of attacks from all of the threat groups may happen. And mahirap naman sabihin sa inyo, no, narinig ako several times, we have the same number of soldiers and policemen that we had in EDSA, which was 1986. Our population then was 50 million. Our population now is about 95 million. So yung pag sinabi number, hindi proportional. Eksaktong 250,000 on 250,000 yan. So napaka-importante na yung ating security sector ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon, para mahinto nga lahat ito. Ngayon, sa lawak ng Pilipinas, meron ba makakatsambang pa isa-isang kunyari bomber? Pati yun, hinahabol. Matagal na natin, hindi naman tumitigil yung paghahabol sa kanila. Pero ayoko naman makako sa inyo na absolutely walang makakalusot. No. Pero palagay ko imbis magsabi tayo makakaya ba, palagay ko pinakita na kahapon, kinaya na eh. Sumubok sa Basilan, nahinto. Naitaboy. Tapos bumalik raw ngayon, kanina ongoing firefight, at hindi pa rin na-obtain yung objective nila. And if they try elsewhere, no, I'm confident that our forces will be ready to meet them head-on and to prevent any more untoward incidents. Ulitin ko lang, dapat natin expect na yung mga yan katulad na Abu Sayyaf, no? Ayaw ko pareho imahin nyo sa akin, pero parang naging banditong grupo na lang. Pag nagsama-sama na yung buong So, desperado silang huwag magkaroon ng katahimikan. Desperado silang huwag tayo magkaugaya sa buong bansa dahil tapos na ang maligaya nila. So, ang tanong dito, ito ba panahon na dapat tayo magkakagahanda o dito tayo dapat magpakita na kung mga nasa finish tayo na ano tayo magtulungan para mapabilis yung proseso ng pagpamit ng pera. So, pangalawang deadline, nag-isa na po ba kayo? At saka si Father, yung pinakawalan po, nakausap niyo na po ba? Ano po yung mensahe? Nakausap, pero palagay ko naman dapat iwan na natin sa intel muna yung mga sinabi niya.
Mga kapuso, yan po ang press conference na isinasagawa ni Pangulong Noynoy Aquino live sa Zamboanga City, kung saan iginiit niya na wala naman daw epekto ang nangyayaring kaguluhan dyan po sa ilang bahagi ng Zamboanga City sa kasalukuyang peace talks na isinasagawa po ngayon, at kung meron man daw, baka lalo pang mapabilis ang peace talks at ang dialogo pagdating doon sa pagkikipagnegosasyon, no, doon sa mga annexes ng Bangsamoro Framework Agreement. At tiniyak rin ng Pangulo na sa ngayon ay sapat ang puwersa ng militar, at actually hindi lamang daw sapat, kundi tinawag pa niya itong overwhelming, hindi lamang sa bilang kundi pati na rin sa kanilang kagamitan. At iginiit niya na ang pangunahing layunin ng ating gobyerno rito ay ang preservation of life at no loss of blood.